Agad na nag-book ng flight for two si Carlos papuntang Australia. Habang sina Georgina naman at Ramil ay they take their leave sa loob ng office ng lalaki at kasalukuyan ang mga itong nasa labas ng hotel. Kapwa nasa parking lot ang dalawa, Mr. Ledesma, ayaw mo ba talagang sumama? The more the merrier daw kasi di ba? Georgina, wala gusto ko mang sumama pero I have a lot of things to work out mag-enjoy na lang kayo sa trip nyo, anito sa dalaga. Habang sa kabilang banda naman ay matapos mag-book ni Carlos ng flight, ay agad niyang ipinatawag si Lovely at ibinigay niya ang leave request nito, pagkatapos nun ay niyaya na rin niyang amoy si Rosenda. Pagkarating nila ng bahay ay wala pa ring imik si Rosenda kaya hindi na napigilan ni Carlos na tanungin ito. Kanina mo pa ako hindi pinapansin may nagawa ba akong masama sa'yo kanina? Taka nitong tanong. Wala naman po, walang gana niyang sagot at agad na siyang umakyat ng kwarto, pilit niyang itinatago ang kanyang pagkainis, hindi pa kasi mabura-bura sa kanyang isipan kung paano nakipag-flirt ang secretary nito kanina at ang tumataas pa nitong mga kilay sa malaking dibdib ng babae. Napakamot naman si Carlos ng kanyang ulo habang nakasunod ang kanyang tingin sa babae at pasimpleng ngumiti. Affected ba talaga siya kanina? Ibig sabihin ganun niya ako kamahal? Nagagalak niyang sambit at agaran siyang sumunod rito papasok ng kwarto. Wala si Rosenda at tiyak niyang nasa loob ito ng shower at naliligo, kaya minabuti niyang maghubad na lang ng kanyang damit at nagsuot lang siya ng boxer. Maya-maya lang ay lumabas na ang babae mula sa shower, at napahinto siya sa pagpapatuyo ng kanyang buhok gamit ang tuwalya, at natuon ang kanyang atensyon sa seductive look ni Carlos. He is only wearing a boxer at nakaupo pa ito sa kama, his abs are showing to her hungry eyes, sinuyod niya ang katawan nito mula ulo paakyat ng paakyat sa dibdib nito. He's so fine and large, kagat labi niyang sambit sa kanyang isipan, umakyat pa ang kanyang mga paningin sa mukha nito at biglang nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis niyang binawi ang kanyang paningin sa malagkit nitong pagkakatitig mula sa kanya. Magbihis ka nga ng maayos, mag-t-shirt ka nga, saway pa niya sa lalaki at yumopo siya sa paanan ng kama, trying to hide her burning urge towards her husband. Isang nakakalokong saglit na pagtawa ang mas nagpatindig pa ng buhok ni Rosenda. Ang bilis naman ng kamay mo pansin nito sa mabilis na pagkuskus ng babae ng tuwalya sa buhok nito na tila ay nahihiya or naiilang. Parang blower na yang kamay mo naiilang ka ba sa katawan ko? Panunukso pa nito. Hindi kahit maghubad ka pa dyan wala akong pakialam. Talaga lang anito sa tinig na medyo malandi na parang nanonukso at nanonubok sa mga salita ng babae. Kahit na nakatalikod siya rito ay ramdam niya ang malagkit nitong mga titig sa kanya na parang kumukuryente sa kanyang kaluluwa at laman. Talaga, matapang niyang sambit sa kanyang asawa. Naramdaman niyang umusog ito palapit sa kanya and the next she felt is his hug behind her. Halos mapigil ang kanyang hininga nang inilapat nito ang hubad nitong itaas na katawan sa kanyang likuran, at ramdam na ramdam niya ang mainit nitong hininga na humahaplos sa kanyang leeg. Inilapat pa nito ang labi nito sa ilalim ng kanyang tainga, at halos bunutin na nito ang kanyang kaluluwa. She wants to resist at that moment, pero nanatiling alipin ang kanyang katawan sa sensasyong dala ng katawan nito. Huwag mo akong hahamunin, loko ka, hindi mo alam at wala kang alam sa nararamdaman ko. Kung gaano ko nilalabanan ang sarili ko para sa iyo, Rosenda. Alam mong miss na kita, Rosenda, kaya huwag mo akong subukan dahil baka bumigay na ako at sisihin mo ang sarili mo. I'm just a weak man for my woman. Halos mapatili si Rosenda sa sensasyong hatid sa kanya ng kanyang asawa, his voice is too deep to handle, at paano pa niya paglalabanan ang presensya nito sa Brosco, pero palaan din itong tinig ngayon, dagdagan pa ng kanyang pagmamahal para rito. Sinusubukan ba niya talaga ako? Tanong pa ni Rosenda sa kanyang isipan. Ang hirap naman itong pagsubok niya para sa akin, dugtong pa niya. Alipin ang kanyang katawan sa mga bisig nito, at kay lakas ng kabog ng kanyang puso na parang bumalik siya sa kanyang pagiging dalaga, na para bang naghihintay lang siya sa susunod na gagawin nito, puwera na lang talaga kung may amnesia siya, dahil baka may pagkakataon pa siyang labanan ang mapang-akit niyang asawa, pero iba. Lubos niya itong kilala at lubos niya itong naaalala hindi lang sa isip, kundi pati sa kanyang puso at kaluluwa, ang hirap labanan ng sarili mong puso. She can still hear Carlos that is hardly breathing behind her. Hirap itong huminga na parang nahihirapan itong labanan ang sarili nitong init ng katawan.
Nagsisisi tuloy siya na sinagot-sagot niya ito, wala tuloy siyang magawa kundi to listen to his breath na gustong-gusto naman ang kanyang tainga. Carlos is now rubbing his face to her neck, and the next she felt was his lips kissing the skin of his neck, at naramdaman niya rin ang kamay nitong humahaplos sa kanyang legs pataas sa kanyang hita. She's not wearing anything at tanging towel lang ang tumatakip sa kanyang katawan na kay bilis lang kalasin at tanggalin. Rosenda, oh, I can't stop myself now, bulong pa nito sa kanyang tainga. Carlos hold her chin and he kissed her lips from behind. Kusang napapapikit ng kanyang mga mata si Rosenda sa bawat paghaplos nito sa kanyang balat, at paghalik nito sa kanyang labi. Na para bang nais niya ring angkinan siya nito ulit gaya kung paano siya nito angkinan dati. Rosenda, pigilan mo ang sarili mo. Hindi ito pwede, rebelde pa ng kanyang utak habang iba naman ang sinasabi ng kanyang puso at katawan. Her lips is now responding his lips, at pilit pa nitong ginagalugad ang loob ng kanyang bibig sabay sinalakay nito ang kanyang dila, at nilero-laro pa nito ang kanyang dila gamit ang dila nito. Ramdam na ramdam din niya ang kamay nitong hinahaplos ang loob ng kanyang hita, at kasunod nun ay ang paghaplos nito sa maselan niyang parte. He played her slowly na nagpakiliti sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sunod niyang naramdaman ay ang isang daliri nito na nasa bungad ng kanyang pagkatao. Rosenda, once I put this inside you, there is no more chance for me to stop myself anymore for owning your body now. Now, tell me, should I stop right here? Hirap nitong sambit habang nakatitig ito sa mga mata ng kanyang asawa. Oh, Carlos, wika pa ng isipan ng babae habang titig na titig siya sa mga mata nito. She can see inside of his eyes ang pagkalumbay at ang pagnanais nitong muli siya nitong maramdaman. She can't answer his question at nanatili lang nakapako ang kanyang mga mata sa mata nito, and she's only waiting him to her back. Carlos can't see anything resisting emotions towards his wife's eyes, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, at agad na niyang sinalakay muli ang mga labi nito. Hinalikan niya ito ng hinalikan hanggang sa kapwa hirap na silang huminga. Carlos spread Rosenda's legs while she's sitting at the bed. Ipinasok niya ang kanyang isang daliri sa loob nito, at mabilis itong nilabas-pasok while he is still kissing her lips. Oh, she's wet now, bigkas pa niya sa kanyang isipan, while he keeps on moving his finger inside her and he moves it way faster. Ah, Carlos, ungol pa ng babae. Oh, she moans my name, wika naman ang isipan ni Carlos, at mas lalong nag-init ang kanyang buong katawan. Tinanggal niya ang tuwalyang nakatikip sa katawan ng babae at bumalandra sa kanyang mga mata ang tayong-tayo nitong dibdib, ang maliit nitong rosas na nakakagigil dilaan. He kisses her neck sabay sakop ng kanyang dalawang kamay sa dalawang dibdib nito at magkasabay itong nilamas-lamas. Rosenda can see by her two own eyes kung paano lamasin ni Carlos ang kanyang dibdib. Napaka-agresibo ng kamay nito at magkasabay pa nitong pinisil ang kanyang rosas at nilamas ulit. Mas lalo pang naging wild si Carlos. He pushes her down to bed at agad itong pumaibabaw, at mabilis itong nasa gitna na agad ng kanyang mga hita. Carlos plays her chest so hard and wild, sinipsip nito ang kanyang dibdib at salitan itong nilalaro while he's rubbing his waist between to her legs. Naramdaman niya ang dila nito sa pagitan ng kanyang dibdib na dumidilaan sa kanyang balat. Napasabunot siya sa buhok nito habang nakapikit at dinadama ang bawat sensasyong nararamdaman sa kanya. Halos mapigil ang kanyang hininga nang maramdaman niyang bumababa ang mga halik nito, papunta sa kanyang puson, and thinking of where he is about to kiss, it already takes her breath away. Kasunod nun ay tuluyan na niyang naramdaman ang mga labi at dila nito sa kanyang pagkatao. Napapaliyad na lang siya sa ligayang hatid nito sa kanya. Even she's forcing herself to pretend to be someone else, ay gano'n niya rin kahirap paglabanan ang kanyang sarili kung gaano niya kagustang makapiling ang lalaki. He kissed and licked her sensitive parts so hard, she ate her so good that she can't stop herself but to moan his name. Inalis ni Carlos ang natitirang damit sa katawan niya. I can't hold it any longer, sabi nito na parang nagmamadali. He held her two legs and spread them together. He quickly put his thing inside her at umindayog ng umindayog sa ibabaw nito. Ah, ungol naman ni Rosenda while she's hugging him, at halos wala nang mapaglagyan ang sarap na kanyang nararamdaman sa kanyang katawan at ganun din si Carlos. His move is so unstoppable, habang si Rosenda naman, ay halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa likod nito, habang nararamdaman niya ang bawat diin sa bawat pagbayo nito sa kanyang pagkatao. Ungol ni Carlos sa bawat pagdiin niya sa masarap na loob ng babae.
I'm coming, pabilis ng pabilis na galaw na nito sa ibabaw ni Rosenda. Carlos, ungol din ito hanggang sa naabot na nila ang dulo ng sukdulan. Bumagsak si Carlos sa ibabaw ng kanyang asawa, at kapwa silang napagod sa kanilang mainit na pagsasalo. Niyakap ni Carlos ang asawa, at hinalikan niya ito sa noo at ngumiti. I miss you, Rosenda, I love you, thank you, malambing na wika nito. Isinabsab niya ang kanyang muka sa hubad na dibdib ni Rosenda at ipinikit ang kanyang mga mata. He fall asleep on top of her with a smile on her lips na parang sobrang himbing ng tulog nito. Tila wala nang isasaya pa ang isang tao sa mundo kapag kapiling mo ang taong pinakamamahal mo sa buong buhay mo. Nilaro-laro naman ni Rosenda ang ilang hibla ng buhok ng kanyang asawa habang tulog na tulog ito sa kanyang ibabaw. I love you too, aniya at hinalikan ang buhok nito. Rosenda, don't you dare to leave me again, wika pa ni Carlos habang nakapikit ang mga mata nito sa tulog na diwa, pati sa pagtulog nito ay si Rosenda ang laman ng isip nito, tanging si Rosenda lamang at wala ng iba. I won't leave you again, but I'm sorry if I will still pretend to be someone else tomorrow, and act like nothing happened to us. I'm sorry love, I just need to be away from you for the sake of our baby. I just need to finish this 1 week with you, at magpapakalayo-layo na muna ako, hanggang sa isilang ko ang anak natin, at babalik kami sa iyo kapag nasisigurado ko na kaya ko na siyang protektahan. Nakaya na natin siyang protektahan sa lahat ng panganib na nag-aabang sa kanya. Patawad mahal ko, patawad sa ginagawa ko, alam kong nasasaktan na kita at pinapahirapan sa mga ginagawa ko sa iyo ngayon, pero kailangan ko itong gawin, aniya sa kanyang isipan, habang umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang balak niyang paglayo mula sa taong mahal niya, ay napakasakit ng desisyon na gagawin niya sa kanyang buong buhay, at mas sumakit pa dahil ilalayo niya ang anak niya mula sa ama nito, masama na siyang asawa, ina at babae. Ano man ang itawag sa kanya ng mundo ay wala na siyang pakialam, basta't para sa anak niya ay gagawin niya ang lahat ng kinakailangan, masigurado lang naligtas ito sa bawat pagpatak ng orasan. Panay ang kanyang paghikbi ng mag-isa, hanggang sa nakatulog na lang siyang may luha pa ang kanyang mga mata. Mahimbing na nagyayakapan ang dalawa hanggang mag-umaga nang biglang tumunog and set alarm ni Carlos, napabalikwas siya ng bangon dahil bigla niyang naalala na may flight to Australia pala sila ngayong 5 AM, 3 AM na at kakagising pa lang niya, baka malate sila sa kanilang flight. Rosenda, panggigising pa niya sa babae na antok pa dahil pinagod niya ito ng husto. Rosenda, gising, mahuhuli na tayo sa flight natin, dugtong pa niya, subalit isang antok lang na ungol ang isinagot sa kanya ng babae, at nasa tuno nito ang pagkawala ng interes na bumangon. Bumangon ka na, muli niyang sabi rito. Ayoko, antok nitong sambit, muling napatingin si Carlos sa orasan, at kaunti na lang talaga ang oras nila na natitira sa kanilang flight. I don't have a choice but to do this, aniya sa kanyang sarili sabay binuhat ang kanyang asawa pababa ng hagdan, at dinala niya ito sa lababo, kinuhaan niya ito ng toothpaste at toothbrush, wala na silang panahon para maligo pa kaya diretso toothbrush na lang. Nakayakap ito sa kanya habang nakasablay ang baba nito sa kanyang balikat, antok na antok pa rin ito na parang nasa kama lang, ay nalalayan niya lang ito ng maayos upang hindi ito matamba. Ito na, toothbrush mo, sabi pa niya at iniabot ang toothbrush sa kanyang asawa, antok itong tinanggap ni Rosenda at nag-toothbrush na siya ng sarili niyang ngipin, habang nakahawak si Carlos, at nakaalalay ito sa kanyang likuran, dahan-dahan itong nagtutoothbrush na siyang kinataas ng isang kilay ni Carlos, bukod kasi sa antok ay halatang tamad pa itong kumilos. Tapos na siyang mag-toothbrush pero ang kanyang asawa ay nakatatlong kuskus pa lang ng ngipin nito. Kaya bamantong hininga muna siya sa pagkakupad nito. Akin na nga yan, nababagot niyang sambit at siya na mismo ang gumawa noon para sa babae. Rosenda seems like a woman na inaalagaan ni Carlos, a woman that is loved by her man, ang babaeng inaalagaan ng maayos ng isang mabuting asawa. Matapos niyang pagsilbihan ang kanyang asawa, ay binuhat na naman niya ito paakyat sa kanilang room at inutusan niya itong magbihis na. Sa muli ay napakakupad na naman ang kilos ni Rosenda habang si Carlos naman ay nagbibihis na rin. Kasalukuyang nagmamadaling nag-aayos ang lalaki ngayon ng kanyang sinturon. Rosenda, tapos ka na ba? Tanong nito sabay baling ng kanyang atensyon sa babae.
Ay, anak ng, bulalas niya nang makita niyang nakayakap lang si Rosenda ng damit na kanyang napili, at humihilik na ito habang nakasandal ang ulo nito sa kab-init. Ay, nako, ano ba itong asawa ko? Parang patay kung matulog, talak pa niya at binuhat na naman niya ang kanyang asawa, at siya na mismo ang nagbihis ng damit nito. Matapos niya itong binihisan, ay binuhat na naman niya ito pababa, dahil kanina pa naghihintay ang kanyang driver sa baba na maghahatid sa kanila sa airport. Pagkakita ng driver sa kanyang boss, ay agad niya itong pinagbuksan ng pintuan para makapasok. Boss, tulog na si Ma'am A, napagod yata, usisa pa ng driver. Manong Paldo, ihatid niyo na kami sa airport ngayon din, at pakibilasan ng takbo dahil malilate na kami sa flight, utos pa niya sa lalaki. Okay po boss, agarang tura naman ito at pinatakbo na ang sasakyan. Sa loob ng mahigpit 1 oras na biyahe papuntang NAIA Airport ay tulog na tulog pa rin si Rosenda. Rosenda love, wake up! Nasa airport na tayo, muling gising ni Carlos sa kanyang asawa. Sa pagkakataon na ito ay idinilat na ni Rosenda ang kanyang mga mata, at iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid ng airport. Bakit tayo nandito? Saan ba tayo pupunta? Wala sa ulirat niyang tanong. Ops, pigil pa ni Carlos nang akmang magsasara na naman ang mga mata ni Rosenda upang bumalik sa tulog. Isang katok sa bintana ng coaching service nila ang umagaw sa atensyon ni Carlos. I knew it, hindi ako nagkamali, ikaw nga yan sir, wika pa ng babae, kahit nakapikit si Rosenda ay kilalang kilala niya ang boses na yun, kaya agad na nabuhay ang kanyang natutulog na dugo kasama na roon ang kanyang pagkainis sa babaeng nagmamay-ari ng tinig na yun. Lovely, bulalas pa ni Carlos sabay wala sa oras na ibinuka niya ang kanyang mga mata, at sa pagbukas ng kanyang mga mata, ay agad siyang nawala ng gana, dahil ang bumungad sa kanyang paningin, ay walang iba kundi ang flirty secretary ni Carlos. May pakaway-kaway pa itong nalalaman, tila parang umiinit ang natutulog niyang kaluluwa nang makita ang malanding mukha ng babae. Bakit siya narito? Dilat mata niyang sambit at nadismaya siya sa kanyang maagang umaga dahil sa babae, kaaga-aga kasi ay natutunghayan na naman niya ang kalandian nito ng harap-harapan. Glad you're awake now, sabi pa ni Carlos sa kanyang asawa at nagpasya na silang lumabas mula sa kotse. Hi sir, cold morning, malandi na naman itong sambit. Cold morning too, lovely, bati naman ni Carlos sa kanyang secretary, habang si Rosenda naman ay palihim na nagseselos, at less voice pa niyang ginagaya ang malanding bibig ng babae. Cold morning daw, lalandi lang naman, mahina niyang sambit habang nasa likuran siya ng lalaki. At humarap ito sa kanya, love, may sinasabi ka ba? Tanong ni Carlos. Wala, sabi ko malamig nga talaga, palusot niya. Yes sir, malamig nga talaga, singit naman ng babae while acting na parang giniginaw nga ito. I see, sabi naman nito at hinubad niya ang kanyang jacket at binigay niya ito kay Lovely. Bumilog bigla ang mga bibig ni Rosenda pati ang kanyang mga mata dahil sa ginawa ni Carlos. Paano ito nagbigay ng jacket nito sa ibang babae, gayong siya itong kasama nito, at giniginaw din siya, pero hindi siya nito magawang malasakitan. Talagang mas importante pa yang babaeng iyan kaysa sa akin na, inis niyang sambit sa kanyang sarili. Kuya Carlos, sigaw ni Georgina nakakababa pa lamang ng kotse at nakasunod si Zoren sa likod ng kanyang kapatid. Hoy, Georgina, Zoren, natutuwang sambit pa nito at nilapitan ang dalawa. Habang si Lovely naman ay paimpol niyang nilapitan si Rosenda. Kasama ka rin pala, sabi pa nito sa tonong disappointed. If you don't mind, ano ka ba ni sir, usisa pa nito sa babae na may katarayan. Wala, isang non-important stuff niya ako napapalit sa iyo sa panahon ng leave mo, labag sa loob niyang paliwanag. Ah, ganun ba? So, hindi ka girlfriend ni sir, umiling-iling si Rosenda bilang tugon. Aw, so, kung hindi, bakit ka sa kanya nakatira? Muling usisa nito at binalingan na ito ni Rosenda ng tingin. Stalker ka ba namin? Paano mo nalaman na sa kanya ako nakatira? Well, not a stalker naman darling, napansin ko lang na palagi kayong magkasama ni boss kaya naisip ko na baka magkasama kayo sa iisang bahay, and I ended up for being right, tura naman ito. Ah, masyado ka namang mapansinin, wala kasi akong bahay pa kaya tinanggap ako ni sir sa bahay niya pansamantala yun lang iyon, paliwanag niya ulit sa babae. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa babaeng ito, inis niya tanong sa kanyang isipan.
Oh, ang bait naman talaga ni Sir, kaya gusto ko siya eh, kung wala lang akong boyfriend aakitin ko yan, pipilitin kong mapansin niya ako araw-araw. Pagtatapat pa ng babae sa kanya, at tila nagpantig ang kanyang tainga sa sinasabi nito. Inaakit mo na nga eh, aniya sa kanyang isipan, halata naman kasi na may gusto ito sa asawa niya pero napakatapang naman ng babaeng ito, upang sabihin ito sa kanya na may gusto ito sa kanyang boss, gayong may boyfriend na ito at soon to be wife na rin. Kung maakit ko pa si Sir, iiwanan ko ang boyfriend ko para sa kanya, gwapo kasi si Sir at mukhang masarap. Dugtong pa nito, napakross ng dalawang kamay si Rosenda, sabay-sabay taas ng isa niyang kilay. Lovely, si Carlos ay boss natin, at ikaw, magpapakasal ka na soon, ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka pa ba masaya sa fiancé mo ngayon? Kung hindi, ay iwan mo na lang kasi makakasakit ka lang ng damdamin. Seryosong tanong pa niya rito. Actually, masaya naman ako sa fiancé ko, kaso, may gusto rin ako kay Sir, because he is so independent. Look, aalis kami ngayon ng fiancé ko pero tingnan mo. Mag-isa lang akong pumunta rito and my boyfriend is not yet here, kaya kung ganun lang naman ay papalitan ko na lang siya kapag makahanap ako ng pamalit sa kanya, at nahanap ko na nga siya, and that is Mr. Carlos Hortaleza, sabi pa ng babae habang tumitingin ito kay Carlos, at papalapit na ang mga ito sa kinatatayuan nila. Habang si Rosenda naman ay halos dukutin na niya ang mga mata ng babae, kung makatitig kasi ito, ay tagos hanggang buto na parang hinuhubaran na nito ang lalaki. Aw, hi, you are the woman kahapon di ba? Tanong ni Georgina sa babaeng si Lovely, at sa tuno niya ay hindi niya nagugustuhan ang aura nito, dahil kung makatitig ito sa kuya niya ay nakakadiri. Girls, let's go, iniaya pa ni Zoren sa mga babae at nauna na sila ni Georgina na pumasok sa loob ng airport, habang si Lovely naman ay hinihintay pa niya ang kanyang nobyo na dumating. Akmang hahawakan sana ni Carlos ang kamay ng kanyang asawa, nang bigla na itong umalis, at hindi siya nito hinayaang mahawakan ang kahit konting balat nito. Kamot ulong napasunod tingin na lang siya sa babae. Ano na naman kaya ang nangyari sa kanya? Ang sungit naman, aniya sa kanyang sarili at sumunod na lang siya sa yapak ng mga ito, at tumabi siya kay Georgina at pasimpleng bumulong. Georgina, sa tingin mo, anong nangyari kay Rosenda? Bakit parang nakakunot ang mukha niya? Tumawa naman ng bahagya si Zoren. Gago ka ba? Tingnan mo nga yung sarili mo, nakita ko ang jacket mo na suot ng secretary mo. Sino ba namang babae ang hindi maiinis doon? Natatawa nitong sambit. Jacket lang naman yun, hindi kasi niya deserve ang jacket ko, dahil ang mga yakap ko ang nababagay sa kanya kaya ibinigay ko yun kay Lovely, turan naman niya at ngumisi na naman si Zoren. Oh, anong nangyari, mayayakap mo pa ba yan? Sabat pa nito at laglag balikat na lang na huminga si Carlos. Kuya, hayaan mo na, sabi mo sa akin noon na buntis si Rosenda. Nabasa ko sa Google article noon na masungit daw talaga ang babaeng buntis, singit pa ni Georgina. Habang sa kabilang banda naman ay kara-rating lang ng nobyo ni Lovely. Hindi nagtagal ay nag-take off na ang kanilang eroplano, at sa iisang eroplano lang silang lahat nakasakay. Habang nasa flight ay inis na inis si Lovely sa kanyang nobyo. Lloyd, pati ba naman sa bakasyon natin papuntang Australia ay dala mo pa rin yung computer mo, huwag mong sabihing magtatrabaho ka na naman kahit nasa bakasyon tayong dalawa, bagnat pa nitong sambit. It's for our future Lovely, anito at isinandal ang kanyang likod sa upuan. You better quiet for now, Lovely, give me a time to sleep, anito at napailing na lang si Lovely ng kanyang ulo. Hay nako, tanging sambit ng babae at naiinis na talaga siya sa kanyang nobyo. Napalingon si Lovely sa gawin ni na Carlos at Rosenda, magkatapat lang sila ng upuan kaya bahagyang natuwa ang kanyang puso, inayos niya muna ang kanyang buhok bago kinausap ang kanyang boss. Sir Carlos, agaw atensyon ng babae at nilingon naman siya nito. Ano iyon? Baka kasi, may kailangan ka sa akin sa oras ng bakasyon natin sa Australia. Call me if you need me, malamyos na wika pa ni Lovely at iniabot sa lalaki ang kanyang calling card. Aba, ang lakas kung makakapal ng muka, sambit pa ng isipan ni Rosenda habang nagdidikit ang kanyang mga kilay sa labis na pagkainis, at hinihintay niya kung ano ang magiging galaw ni Carlos kung tatanggapin ba nito ang card, dahil kakalbuhin na niya ang buhok nito. Hindi naman nakalagpas sa mga mata ni Georgina ang pag-abot ng babae ng calling card, dahil nasa likuran lang siya ni na Carlos. Aw, baka ako may kailangan sa iyo, akin na ito, matara ay nawika pa ni Georgina sabay hablot ng calling card mula sa babae,
Nainis si Lovely sa ginawa ni Georgina sa kanya, pero hindi niya ito pwedeng tarayan, dahil anak ito ni Mr. Clifford na kasangga ng kumpanya ng amo niya, kaya mapakla na lang siyang ngumiti sa babae. "Fiancé ko na," nanliligaw pa, inis na sambit pa ni Georgina sa mahinang tinig at iniabot sa kanyang kuya ang calling card. "Oh, sayo na, total palagi ka namang tigang osel," pa niya sa kanyang kuya na mahilig sa babae. Rinig na rinig naman ni Carlos ang pinagsasabi ng dalaga sa kuya nito kaya napatawa na lang siya ng palihim. "Kilalang kilala ka talaga ng kapatid mo, Zoren," aniya rito. "Oo nga anong magagawa ko she always sneaked to my room, and sometimes she opened the door without knocking, so she sees me a woman," napahagalpak naman ng tawa si Carlos. "Oh God man," anito sa kanyang kaibigan, habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakikipag-usap si Allison sa taong naatasan niyang magmatyag kina Carlos at Rosenda. "Ma'am Allison, wala po sila ngayon dito sa Pinas, sinundan ko sila kanina at narinig ko sa usapan nila kanina na sa Australia daw pupunta ang mga ito, kasama pa nila ang mga taong nagngangalang Georgina at Zoren," ulat pa ng lalaki sa kanyang amo. "Allison, sa pagbalik nila ay tapusin na natin sila, para malaya na tayo, patayin natin ang asawa mo at ang kabit niya, para naman makawala na tayo sa hawla nating ito, kung patay na ang asawa mo ay makukuha mo na lahat ng kayamanan niya at pwede na tayong magpakalayo-layo," sabi pa ni Urbano mula sa likuran ng babae. Matapang na tumayo si Allison mula silya at matalim na tinitigan sa mga mata ang lalaki. "Walang makikialam sa asawa ko, huwag na huwag mo siyang kakanti in Urbano. I don't need my husband as a dead man, all I want to do is to kill that woman. I want to kill that girl Rosenda, she broke my marriage with my husband. Alam mo, nabuntis lang naman ang babaeng iyan kaya mahal siya ng asawa ko. Pero sa oras na mamatay ang bata sa sinapupunan niya at maging siya, I swear, babalik na sa akin ang asawa ko at luluhod pa sa harapan ko, and if that time comes, ibibigay ko na ang pamilyang nais ni Carlos mula sa akin noon, I will give him a child, but first, kailangan ko munang patayin ang insektong sumisira sa buhay namin ngayon, at ikaw, bibigyan kita ng pera para sa bago mong buhay, kahit sa ibang bansa mo pa gustong manirahan ay makukuha mo. Basta tulungan mo lang akong patayin ang dapat kong patayin." Mariin niyang sambit sa binata. "You are evil, Allison, but I accepted your offer."